Anak, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Kasalanan sa Diyos ang binabalak mo. Pangako, itatama ko na ang pagkakamali ko. Naririnig niyo po bang mga sinasabi niyo? Bakit yun po bang ginawa niyo hindi malaking kasalanan sa Diyos? Hindi maibabalik ng paghingi mo ng tawad ang buhay ni nanay. Kung siya walang nagawa para pagbayarin kayo sa pagtataksil niyo sa kanya, pues akong gagawa ng paraan para magbayad kayo sa mga kasalanan niyo. Aray! Ang sakit! Ang baby natin, Gaspar! Dalhin mo ako sa ospital! Iligtas mo ang baby natin! Alam kong maiintindihan ako ni nanay. Itinuro niya sa akin ang kapangyarihang ito para protektahan ng sarili ko. Pero hindi ko akalain na gagamitin ko ito laban sa inyo. Ikaw ang naturing ang pulis na tumutulong para sa kaayusan ng bayan pero sinira mo ang sarili mong pamilya. Hindi ko kayo mapapatawad. Magdusa kayo! Lumaban ka para sa amin ng anak mo. Huwag mo kaming iiwan. Taon 2008. Quezon. Napakatahimik ng kabahayan nang makauwi si Gaspar mula sa kanyang trabaho. Ilang ulit niyang tinawag ang kanyang asawang si Alma at ang anak nitong dalaga na si Bella. Biglang kinutuban ang lalaki na baka tama ang kanyang iniisip. Dali-dali siyang pumanhik at nagtungo sa bakanteng kwarto. Laking gulat niya nang madatnan ang mag-ina na nakaluhod na animoy nagdarasal. Batid ng lalaki na tinuturuan nito ang dalaga ng itim na karunungan. Naputol ang ginagawa ng mag-ina nang magsalita ang haligi ng tahanan. Alma, anong ginagawa mo? Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na wag mong ituturo yan sa anak mo? Wag mo nang idamay si Bella sa mga maling gawain mo. Hindi ba't pinagbawalan na kitang gamitin yan? Sasagot na sana si Alma nang magsalita si Bella at ipinagtanggol ang kanyang ina. Hinawakan ni Alma ang anak sa braso na nagpapahiwatig na wag nang makipagtalo sa kanyang ama. Tiningnan siya ng ina sa mata at sinenyasan. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Alma at bumuntong hininga. Tay, wag na po kayo magalit kay nanay. Ako naman po ang nagpumilit na turuan niya ako kung paano gamitin ang aklat ng karunungan. Wala naman po sigurong mawawala kung matututunan ko yon. Hindi ko naman po basta-basta gagamitin. Nasa sakin naman po kung sa masama o mabuting paraan ko yan gagamitin. Kahit na, masama pa rin yan. Walang maganda may dudulot yan sa buhay natin. Sisirain lang niya ng buhay mo. At isa pa, malaking kasalanan sa Diyos ang ginagawa niyong yan. Pero Gaspar, alam mo naman kung bakit gusto ko itong ituro sa anak natin. Para ito sa kanyang kapakanan at kaligtasan. Paano na lang kung may mga taong mang-api sa kanya? Hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi niya tayo para protektahan siya. Anong silbi ng pagiging pulis ko kung hindi ko kayo mapoprotektahan? Lalong-lalo na siya na nag-iisang anak natin. Kung sakali mang may mang-api sa kanya, batas ang magpaparusa sa kanila. Kailanman ay hindi maaaring ipasakamay mo ang hustisya sa mga taong nagkakasala. Basta, alam ko ang nararapat para sa ating anak. At isa pa, hindi ko naman siya pababayaang mapahamak, kaya nga itinuturo ko sa kanya yan. Bukal sa kalooban niya ang pagtanggap ng itim na kapangyarihan. Maaaring nananalaytay sa kanyang dugo ang aming lahi. May bagay na sadyang hindi namin mapipigilan, lalo na't ito ang nakatadhana para sa amin. Bata pa lamang si Bella ay madalas niya nang makita na ginagawa yon ng kanyang ina. Madalas siyang sumisilip sa tuwing si Alma ay nagsasagawa ng orasyon. Dahil sa kuryosidad, hindi na nakatiis si Bella at tinanong ang ina kung ano ang ginagawa nito. At sa paglipas ng panahon, lalo siyang nagkaroon ng interes na matutunan ang pambabarang. Ay nako, bahala na nga kayo mag-ina. Hindi naman kayo magpapatalo sa mga baluktot na katwiran ninyo Basta siguruhin mo lamang, Bella, na hindi mo yan gagamitin sa pansarili mong kapakanan. Tandaan mo na yan ang magpapahamak sa iyo pagdating ng panahon. Walang mabuting may dudulot ang kasamaan.
Ewan ko ba sa nanay mong yan? Matagal ko nang pinagsasabihan na itapon na o kaya ay sunugin na ang aklat na yan. Ay. Wala nang nagawa pa si Gaspar. Malalim na buntong hininga, sabay na pailing-iling na lamang yon bago isinara ang pinto. Nagkatinginan naman sina Alma at ang kanyang anak na si Bella at napakibit-balikat na lamang. Samantala, nung araw ding yun, nagmamadaling umuwi ng bahay si Justin nang tumawag ang kanyang asawa. Ramdam na ng babae ang paghilab at ang pabugso-bugsong kirot ng tiyan ni Hilda. Nagmamadali namang umuwi si Justin at agad na sinugod sa ospital ang kanyang asawa. Nagsilang ng napakalusog na batang lalaki si Hilda at labis na kasiyahan ang nadarama ng mag-asawa nang masilayan nila ang kanilang anak. Tingnan mo, mahal, ang cute ng baby natin. Mukhang nagmana yata sa akin Ano ka ba? Siyempre ako nanay. Kaya sa akin nagmana ang anak natin. Ay, sige na nga. Kamukha mo na. Ibig sabihin, talagang mahal na mahal kong misis ko. Mababakas ang masasayang ngiti sa mukha ng mag-asawa. Agad pinaalam ni Justin ang balita sa kanyang ninong sa kasal na si Gaspar. Parehong pulis at magkasama sa trabaho ang magninong. Nung bagong kasal pa lamang sina Justin at Hilda, madalas na dumadalaw sa opisina ang kanyang may bahay. Madalas din yung may dalang pagkain para sa kanyang asawa at sa ninong nitong si Gaspar. Maging ang mga kasamahan ni Justin ay natutuwa dahil pati sila ay nabubusog sa dalang masasarap na pagkain ni Hilda. Makalipas ang 3 buwan, isang malungkot na balita ang dala ni Justin. Bakas sa kanyang muka ang lungkot at pananamlay, na halata naman ni Hilda ang kalungkutan ng kanyang asawa. Mahal, may problema ba? Bakit para yatang uutangan ng asawa ko? May problema ba sa trabaho? Ano kasi, mahal madedestino ko sa ibang lugar. Ano? Bigla naman yata. Kaya lang, wala naman tayo magagawa dahil kasama sa trabaho mo yan. Ilang buwan ko palang nakakasama ang baby natin. Mawawalay na ako agad sa tabi niya. Ay. Huwag ka mag-alala, mahal. Umuwi ka na lang kapag bakante ka. Basta kahit malayo ka sa amin ng anak mo, ingatan mong sarili mo dahil maghihintay kami ni baby sa pag-uwi mo. Oo, mahal. Mamimiss ko kayo, lalo ng baby natin. Mag-iingat din kayo dito, ha? Lalo ka na, kakapanganak mo pa lang. Bawal ang mabinat, kaya huwag ka munang magkikikilos dito sa bahay. Kukuha ko ng makakatulong mo para hindi ka mag-isa dito, ha? Makalipas ang 1 linggo, papaalis na nun si Justin. Bago ito umalis ay nagpaalam siya sa kanyang mga kasamahan. Ibinili niya ang asawa at anak sa kanyang ninong Gaspar. Hindi naman napigilan ni Justin ang pagluha sa kanyang pag-alis habang nagpapaalam sa kanyang asawa. Ganun din naman si Hilda na sa unang pagkakataon ay malalayo sa kanya. Habang mahigpit na magkayakap ang mag-asawa ay hindi nila mapigilan ang mapaiyak. Mag-ingat ka doon, mahal, ha? Mamimiss ka namin ni baby. Sige na, lumakad ka na at baka magbago pang isip ko. Baka hindi kita payagang umalis. Ay naku, mahal ko naman. Kung pwede nga lang talaga Basta tandaan mo, para naman to sa kinabukasan natin. Lalong-lalo na kay baby. Alam ko, nagbibiro lang naman ako. Kahit naman hindi ako pumayag, wala naman akong magagawa Ayaw ko naman mawalan ka ng trabaho dahil lang sa ayaw ko mawala ka sa piling namin. Ganun talaga. Kaya kailangan natin magtiis. Sige na, mag-iingat ka. I love you. Muling hinagkan ni Justin ang kanyang mag-ina bago tuluyang lumabas ng bahay. Sinundan na lamang ng tingin ni Hilda ang asawa mula sa bintana ng kanilang bahay.
Habang karga ang kanyang anak ay napahagulgul siya na sinabayan naman ng biglang pag-iyak ng bata. Kinabukasan, labis na paninibago ang nararamdaman ni Hilda. Nasanay kasi ito na nagigising siya sa mga halik ng asawa bago ito pumasok sa trabaho. Makalipas ang 2 buwan ay isang magandang balita naman ang ipinarating niya kay Justin. Mahal, kumusta kayo dyan ni baby? Miss na miss ko na kayo. Sobrang sobra. Sa susunod na linggo nga pala, makakauwi ako, mahal. Talaga, mahal? Salamat naman sa Diyos kung ganun. Kung alam mo lang kung gaano na kita namimiss at syempre ng anak natin. Basta, mag-iingat ka dyan, ha? Opo, kayo rin, ha? Ikis mo na lang ako sa baby natin, ha? Naging ganoon na ang estado ng relasyon ng dalawa. 1 beses sa 1 buwan kung umuwi ang lalaki. Sa tuwing umuwi ito ay sinusulit nila ang 1 linggong bakasyon. Halos ubusin ni Justin ang oras sa pag-aalaga sa kanyang anak. Tumutulong din siya sa gawaing bahay dahil ayaw niyang magkikilos ang kanyang asawa. Kahit na may katulong sila, hindi inaasa ng dalawa sa katulong ang lahat ng gawaing bahay. Ang bilis naman ng araw. Bukas babalik ka na naman sa trabaho. Ay, kung pwede lang pigilan kong pag-ikot ng oras para matagal-tagal ka naman naming makasama eh. Huwag ka nang malungkot, mahal ko. Isipin mo na lang, sa susunod na araw, paggising mo, andito na naman ako sa tabi nyo. Kung pwede ko nga lang sana kayong isama dun eh. Kaso hindi pwede. Magulo sa lugar na yun. Hayaan mo, mahal. Pag may pagkakataon, makikiusap ako na baka sakaling madestino lang ako sa malapit. Kinagabihan, hindi makatulog si Justin. Pinagmasdan niya na lamang ang kanyang mag-ina hanggang sa dalawin siya ng antok. Magkahalong lungkot at saya ang kanyang nararamdaman nung mga oras na yun. Masaya dahil napakabilis ng panahon, dahil parang kailan lang ang liit-liit pa ng kanilang anak, pero ngayon napakalusog at napakabibo na. Ngunit may lungkot sa kanyang puso dahil hindi niya nasusubaybayan ang paglaki ng kanilang nag-iisang anak. Sana, anak, paglaki mo, maintindihan mo si tatay. Ginagawa ko naman to para sa iyo eh. Lagi mong tatandaan na kahit hindi ko kayo nakakasama araw-araw, mahal na mahal ko kayo. Pag malaki ka na, alagaan mong nanay mo pag wala ako sa tabi niya, ha? Makalipas ang 3 taon, nadestino si Justin sa isang magulong lugar at talamak ang iba't ibang krimen. Hindi niya masabi kay Hilda ang sitwasyon dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang asawa. Hindi rin siya basta-basta nakakauwi sa kanyang pamilya. Nangako na lamang ang lalaki na sisikapin niyang umuwi sa 3 kaarawan ng kanyang anak. Isang gabi, bandang 6:00, nakabukas ang pintuan ng bahay ni Hilda. Nakita niya ang anak na lumapit doon at mayroong itinuturo. Para bang may nakikita itong tao. Nilapitan nito ang anak at tinanong, Anak, sino bang nandyan? Biglang kinilabutan ang babae nang paulit-ulit banggitin ng anak ang kanyang ama habang nakaturo ang daliri nito sa may kalayuan. Lalong bumilis ang kabang nararamdaman ng babae nang wala man lang siyang makitang kahit na sinong tao. Niyakap na lamang niya ang kanyang anak at kinarga, sabay isinarado ang pintuan. Ano ka ba naman, anak? Tinatakot mo naman si mama eh. Wala naman si papa. Nasa work siya. Siguro miss mo na siya, no? Ay, huwag ka mag-alala. Malapit na ang kaarawan mo, kaya makakasama na ulit natin siya. Napapikit na lamang ng mata si Hilda at nanalangin. Naalala niya ang mga kasabihan ng mga matatanda na kapag nagpapakita daw ang isang tao ay maaaring may masamang nangyari dito. Diyos ko, kayo na pong bahala sa asawa ko.
Ilayo niyo po siya sa anumang kapahamakan. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Ipinauubaya ko po sa inyo, Ama, ang kaligtasan ng mahal kong asawa. Nakatulog na lamang si Hilda sa sobrang pag-aalala. Sinubukan niyang tawagan ang lalaki, ngunit hindi niya yon makontak. May mga pagkakataon kasi na mahina ang signal sa lugar na yon. Kinabukasan, nagising si Hilda na parang may dumampi sa kanyang noo. Napabalikwasyon at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nang makita niya ang figura ng isang lalaki na nakatalikod at papalabas ng kwarto. Justin, mahal, ikaw ba yan? Akala ko... Hindi na natapos pa ni Hilda ang sasabihin nang wala man lang kahit isang salita na binigkas ang lalaki at bigla na lamang naglaho yon sa kanyang paningin. Nagtataka ang babae dahil hindi niya inaasahan na uuwi ng mga oras na yon ang kanyang asawa. Dahil napag-usapan nila na sa darating pang kaarawan ng kanilang anak, uuwi si Justin. Bumangon at nagmamadaling lumabas si Hilda at siniguro kung may ibang taong pumasok sa loob ng kanilang bahay o namamalikmata lamang siya. Nang mapansin naman ng katulong nila na parang may hinahanap ang babae, nagtaka yun. Aling Letty, nakita niyo po ba si Justin? Ma'am, bakit? Umuwi po ba siya kagabi? Di ba po, nasa trabaho pa po si Sir? Ay, kanina kasi naramdaman ko, hinalikan niya ako, tapos nakita ko siyang lumabas ng kwarto. Biglang nagtaasan ang mga balahibo ni Aling Letty sa mga sinabing yun ni Hilda. Imposible naman po. Baka namamalikmata o nananaginip lamang kayo. Sa katunayan po, nakalak pa ang pinto, ma'am. Hindi ko pa nga po nabubuksan eh. Pagkagising ko, diretso na ako dito sa kusina, kaya imposibleng. Kaya nga eh. Ewan ko ba? Kinakabahan tuloy ako na hindi ko may paliwanag. Siguro dahil hindi ko man lamang siya nakausap kahapon. Wala na naman sigurong signal doon. Hala, ma'am, hindi kaya may masamang ibig sabihin yon? Sana nga'y nananaginip lamang po kayo. Ay, Diyos ko, huwag naman sana. Para humapanatag kayo, baka may pwede po kayong tawagan na kasamahan o kakilala na nakakaalam ng lagay nila doon. Kinuha ni Hilda ang kanyang cellphone at sinubukan muling tawagan si Justin. Ngunit hindi niya pa rin yon makontak. Nagmamadali namang umakyat si Aling Letty nang marinig na umiiyak ang bata habang paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ama. Mas lalong tumindi ang kilabot at pag-aalalang nararamdaman ni Hilda nung mga sandaling yun. Natulala na lamang ang babae habang nakatitig sa kanyang cellphone. Nagulat ito nang biglang may tumawag na hindi pamilyar na numero at nanginginig ang kamay na sinagot yon. Hello? Kayo po ba si Mrs. Hilda Rivera? Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako po si SPO1 Agustin, isa sa mga kasama ni Justin Rivera. Mrs., huwag po sana kayong mabibigla sa ibabalita ko tungkol sa asawa nyo. Pabilis ng pabilis ang kabog ng dibdib ni Hilda sa kanyang mga narinig. Mas lalo siyang kinabahan sa maaaring kasunod na sasabihin ng lalaking kanyang kausap. Hello, Mrs., nandyan pa po ba kayo? Opo, nandito pa ako. Ano po ang tungkol sa asawa ko? Kagaya po ng sinabi ko kanina, huwag po kayong mabibigla. Wala na po si Justin. Anong wala na? Ano pong ibig niyong sabihin? Patay na po ang asawa niyo, Mrs. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng mamatay si Justin. Buhay ang asawa ko. Buhay siya. Justin, mahal ko. Habang pinapaliwanag ng lalaki ang nangyari, halos blanko na ang isip at hindi na makahinga si Hilda. Sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman,
Napahagulhol na lamang ito at naglupasay sa sahig. Namatay si Justin sa isang kinasang operasyon ng kanilang samahan laban sa mga drug pusher. Nagpalitan ng putok ang magkabilang grupo at sa kasamaang palad, tinamaan si Justin. Dinala pa sana siya sa ospital, ngunit dineklarang dead on arrival na ang lalaki. Umalingaw-ngaw ang iyak ni Hilda sa buong kabahayan at natarantang bumaba si Aling Letty sa pag-aalala nito kung ano ang nangyari sa kanyang amo. Ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Aling Letty, patay na si Justin. Wala nang asawa ko. Justin, bakit mo kami iniwan? Bakit? Labis naman ang awa na naramdaman ni Aling Letty para kay Hilda, kaya naman mahigpit niyang niyakap at pilit na pinapakalma yun. Samantala, habang kumakain ng tanghalian sina Gaspar, bigla namang may tumawag sa kanya. Nakarating din sa lalaki ang masamang balita na nangyari sa kanyang inaanak na si Justin. Sa sobrang pagkabigla, nabitawan nito ang hawak na baso, dahilan para mabasag yon. Anong nangyari sa iyo, Gaspar? Sino ba yung kausap mo at ano ang sinabi? Bakit ganyan na lamang ang naging reaksyon mo? Wala na si Justin. Patay na siya. Diyos ko, kawawa naman lalo yung mag-inang naiwan niya. Sus Mariosep, napakabata pa niya. Ano kaya nangyari? Mabuti pa, kumustahin mo yung mag-ina. Agad namang tinawagan ni Gaspar si Hilda para kumustahin. Hindi niya makausap ng maayos ang babae dahil panay ang hikbi nito. Kaya minabuti niyang puntahan na lamang sa bahay bago siya pumasok sa trabaho. Pagkarating ni Gaspar kina Hilda, agad na mahigpit na yakap at paghagulgol ang tinugon ng babae. Ninong, wala nang asawa ko. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Paano na kami ng anak ko? Ano ka ba, Hilda? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tatagan mo lang ang loob mo. Kailangan mong lakasan ang loob mo para sa anak mo. Huwag kang mag-alala, nandito lamang ako. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa akin. Salamat, Ninong. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Teka, kailan daw may uuwi dito ang bangkay ni Justin? Inaasikaso na daw po. Baka bukas o sa susunod na araw nandito na ang bangkay niya. Hindi ko po alam kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito. Ang dami-dami niya pang pangarap para sa pamilya namin. Muli na namang humagulhol si Hilda. Hindi naman tumigil sa pagpapalakas ng loob ng babae si Gaspar. Ngunit ilang sandali lamang ay nagpaalam na ang lalaki. Pinilit ni Hilda na pakalmahin ang kanyang sarili habang pinupunasan ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Ngunit sa pag-alis ng kanyang ninong ay muli na naman itong napahagulhol. Makalipas ang ilang araw, naiuwi na ang bangkay ni Justin. Halos mahimatay si Hilda nang makita ang katawan ng kanyang asawa. Justin, mahal ko. Ang daya-daya mo. Sabi mo, uuwi ka sa karawan ng anak natin. Hindi naman itong usapan natin eh. Paano na kami ngayon ng anak mo? Mahal na mahal kita. Isang linggong binurol ang mga labi ni Justin. Gabi-gabi pumupunta si Gaspar para alalayan ang kanyang inaanak na nooy halos wala ng ganang kumain. Maging ang asawa ni Gaspar na si Alma at ang anak nitong si Bella ay nakikiramay din. Nakiramay din ang mga dating kasamahan ng lalaki sa trabaho. Naging malungkot ang mga yugto nang ihatid na sa huling hantungan ang labi ng lalaki.
Nawalan pa ng malay si Hilda habang ibinabaon sa hukay ang kanyang asawa. Kawawa naman si Hilda, maagang nabiyuda. Ang bata-bata niya pa naman. Iniwan agad siya ng kanyang asawa. Ay, hindi talaga natin alam kung kailan kukunin ng Diyos ang buhay ng isang tao. Kaya nga, naku, panigurado, mag-aasawa pa yun si Hilda. Maganda at bata pa. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang sawayin sila ng isang matanda. Pinagalitan pa ito dahil sa nagdadalamhati na nga ang babae ay pinag-iisipan pa nila ng kung ano-ano. Natahimik at pabulong pang nagsisihan ang dalawang nagchichismisan. Makalipas ang ilang araw, halos wala pa ring gana si Hilda sa lahat ng bagay. Palagi na lang nakakulong sa kwarto at ayaw kumain. Nadatnan ni Aling Letty na nakahandusay si Hilda sa sahig. Dahil sa pag-aalala ng kasambahay, humingi na ito ng tulong kay Gaspar. Dahil yun lamang ang tanging alam niyang malapit sa babae. Wala nang magulang si Hilda. Nasa malayo ng lugar ang kanyang mga kapatid at may kanya-kanya na ring mga pamilya. Sakto namang papauwi ang lalaki kaya nagmamadali nitong tinungo ang bahay ni Hilda. "Oh, Letty, kumusta si Hilda? Ano ba nangyari?" Ikinuwento ni Aling Letty sa lalaki ang kanyang nadatnan nung mga oras na yun. At sinabi niya rin na halos ilang araw na itong walang ganang kumain. Maya-maya, nagising na si Hilda at pagmulat ng kanyang mga mata ay una niyang nakita ang kanyang ninong Gaspar. Ninong, ano pong ginagawa niyo dito? Tinawagan ako ni Letty. Nawalan ka raw ng malay. Nag-aalala na siya sa kalagayan mo. Hilda, ano ka ba naman? Bakit pinababayaan mong sarili mo? Tingnan mo nga ang itsura mo, oh. Naiintindihan ko ang sakit at lungkot na nararamdaman mo. Pero sana naman, huwag mong kalimutan na may anak ka pa. May rason ka pa para mabuhay. Nawalan na siya ng ama. Ano na lamang ang mangyayari kung pati ikaw ay mawawala din sa kanya? Muli na namang napahagulhol ang babae. Niyakap at inalo naman ito ng kanyang ninong. Medyo napatagal ang lalaki sa bahay ni Hilda. Hindi rin nito namalayan na tumatawag na ang kanyang asawa. Samantala, Nay, bakit parang hindi po kayo mapakali dyan? Teka, hindi pa rin po umuwi si tatay? Yun nga anak eh. Kanina ko pa tinatawagan, hindi naman sumasagot. Nag-aalala na tuloy ako sa kanya. Alam mo naman ang nangyari dun sa inaanak niya, hindi ba? Ayaw kong mangyari rin yun sa tatay mo. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Sa kabilang banda, napagtanto ni Gaspar na lumalalim na ang gabi at nagpaalam na ito kay Hilda. Muli niyang pinagsabihan ang babae at pilit na pinapalakas ang loob. Nagpasalamat naman ang kanyang inaanak at humingi ng paumanhin sa abala. Samantala, halos mag-aalas 10 na nang makauwi si Gaspar. Tulog na rin si Bella nung mga oras na yon, at tanging si Alma ang nadatnan ng lalaki na naghihintay sa kanyang pag-uwi. "Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Bakit ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Akala ko'y kung ano na nangyari sa'yo." "Pasensya ka na, tinawagan kasi ako ng katulong ni Hilda. Nahimatay si Hilda kaya nataranta ng matanda, kaya ayun, pinuntahan ko. Nakakaawa ang kalagayan niya. Hanggang sa ngayon ay hindi niya pa rin matanggap ang pagkamatay ni Justin." Napabuntong hininga na lamang si Alma at pumasok na sa kanilang kwarto para matulog. Nagbihis at agad na ring natulog ang lalaki at hindi na ito naghapunan pa. Nawalan na siya ng ganang kumain dahil sa pag-aalala sa kanyang inaanak. Makalipas ang ilang araw, napapadalas ang pagdalaw ni Gaspar sa bahay ni Hilda para kumustahin ang mag-ina.
hanggang sa naging dahilan na yon ng pagtatalo ng mag-asawang Gaspar at Alma. Ginabi ka na naman. Napapadalas na yata yung pag-uwi mo ng gabi Pwede ba, Alma, pagod ako? Gusto ko na magpahinga. Wala na akong oras para sa pagbubunganga mo. Ano ba namang ikinagagalit mo? Andito na ako. Anumang oras ako umuwi, ang mahalaga, uuwi pa rin ako. Sa edad nating ito nagagawa mo pa rin talagang magselos. Walang oras ang pagbubunganga. Talaga ba? Pero kay Hilda naglalaan ka ng oras para puntahan at alagaan mo mag-ina? Akala mo ba hindi ko alam? Gaspar? Sabihin mo nga sa akin, may relasyon na ba kayo? Kilabutan ka nga sa pinagsasasabi mo, Alma. Alam mo naman kung anong pinagdadaanan ng bata. Parang anak ko na mag-asawang yon. Kailangan ng karamay ng tao. Kung ikaw nasa sitwasyon niya, siguro maiintindihan mo kung bakit ko to ginagawa. Lintik na yan. Ilang buwan na ba nakalipas? Hindi niya pa ba matanggap ang pagkawala ng asawa niya? Bakit? Wala bang pwedeng ibang dumamay sa kanya? Ikaw talaga? O baka naman paraan niya lang yun para mapalapit ka sa kanya? O baka naman ikaw tong kating-kati na pumunta doon? Ay, nako, eto na naman tayo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na walang namamagitan sa amin ni Hilda? Ang dumi ng isip mo. Sa edad ko bang to papatulan pa ako nun? Kung wala ka ng matinong sasabihin, itiko mo na lang yung bibig mo. Matutulog na ako. Ay, nagising si Bella na nooy mahimbing na ang pagkakatulog. Dinig na dinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Nay, Tay, nag-aaway po ba kayo? Hindi, anak. May hindi lang kami mapagkasunduan ng tatay mo. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Laging pinagtatakpan ni Alma ang kanilang pagtatalo. Ayaw na ayaw niyang malaman ng anak na nag-aaway sila ng kanyang asawa. Pero batid ni Bella na nagsisinungaling ang kanyang ina dahil sa nakikita niya sa reaksyon at kilos ng kanyang mga magulang. Simula ng araw na yun, napapadalas na ang pag-aaway ng dalawa, dahilan para mas lalong umuwi ng gabi si Gaspar para makaiwas sa pagbubunganga ni Alma. Makalipas ang 1 taon, unti-unti na ring natatanggap ni Hilda ang pagkawala ng asawang si Justin. Muli nang nanumbalik sa dating sigla ang babae. Gayunpaman, naging madalas pa rin ang pagpunta ni Gaspar para bisitahin ang mag-ina. Natutuwa akong makita ulit yung mga ngiti mo. Sabi ko naman sa iyo pasasaan ba't makakalimot ka rin? Maraming dahilan para mabuhay. Andyan ang anak mo. Ibuhos mong pagmamahal mo sa kanya. Maraming salamat po, Ninong. Malaki po ang naitulong niyo sa akin. Hindi ko po alam kung paano babangon ulit kung wala po kayo. Sabihin niyo po kay Ninang salamat din at hinahayaan niya kayong tulungan kami ng anak ko. Hindi alam ni Hilda na ang ginagawang pagtulong sa kanya ni Gaspar ay isa sa mga dahilan kung bakit madalas mag-away ang mag-asawa. Hanggang isang araw, napuno na ang lalaki sa walang tigil na pagbubunganga ng kanyang asawang si Alma. Umalis yon ng bahay at pumunta kay Hilda. Ninong, bakit po kayo biglang napadalaw? May problema po ba? Bakit po ganyan ang itsura niyo? Pinapasok ni Hilda ang lalaki at ipinaghanda ng maiinom. Doon na rin nagsimulang magkwento si Gaspar. Ngunit hindi nito binanggit na si Hilda ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nag-aaway ng kanyang asawa. Nang mahimasmasan si Gaspar ay nagpaalam na rin ito sa babae. Pasensya ka na, Hilda, kung naistorbo pa kita. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Kung hindi ako umalis kanina, siguradong hindi matatapos ang pag-aaway namin. Ano ba kayo, Ninong? Wala po yon. Kung noon ako may problema at dinamayan niyo po ako, ngayon ako naman ang dadamay sa inyo kapag may problema kayo. Kaya wag po kayo mag-alala. Ayos lang po sa akin. Kaya kahit anong oras po, welcome na welcome kayo dito sa bahay. Nang sandaling makauwi si Gaspar ay tulog na ang kanyang asawa.
Ngunit kung inaakala niyang makakaligtas siya sa pagbubunganga ni Alma, ay nagkamali siya dahil pagkagising nito ay muli na naman silang nagtalo. Saan ka pumunta kagabi? Pumunta ka na naman ba dun sa babae mo? Ano ba, Alma, ang aga-aga? Hindi ka ba napapagod? Paulit-ulit na lang at wala na sa lugar yung pagseselos mo. Natigilan si Alma nang makitang naalimpungatan ang anak nilang si Bella at pinuntahan sa kwarto ang mag-asawa. Nagpaalam na lamang si Gaspar sa kanyang anak na papasok na sa trabaho at nagmamadaling nag-asikaso. Hindi po ba kayo mag-aalmusal, Tay? Hindi na, anak. Malilate na ako. Sa presinto na lamang ako kakain. Nagtaka ang dalaga dahil nung mga oras na yon ay napakaaga pa para malate ang kanyang ama sa trabaho. Batid ni Bella na nagkatampuhan na naman ang kanyang mga magulang. Nay, nag-away na naman po ba kayo ni Tatay? Ay, ewan ko ba dun sa tatay mo? Huwag mo na lamang pansinin. Kumain na nga lamang tayo. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging mas malapit at naging malalim ang pagkakaunawaan ni Gaspar at Hilda. Palagi namang inaasikaso ng babae tuwing pumupunta doon ang kanyang ninong. Masayang nakikipaglaro ang lalaki sa anak ni Hilda. Nakangiting pinagmasdan ng babae ang dalawa habang naglalaro. Hindi rin nito mapigilan na pumatak ang kanyang mga luha dahil hindi niya maiwasang maalala si Justine. Siguro kung nabubuhay ka pa ngayon, asawa ko, ganyan na ganyan rin kasaya habang kalaro mo ang anak natin. Sayang lang at hindi mo na nasilayan ang paglaki niya. Oh, Hilda, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Wala po. Naalala ko lang po si Justine at natutuwa lang po ako na nakikitang masaya kayo ni Baby. Biglang lumapit si Gaspar at hinawakan ang kamay ni Hilda. Nagulat naman ang babae sa ikinilos ng kanyang ninong. Alam mo, Hilda, sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko sa tuwing nandito ako sa bahay niyo. Yung tipong para akong nasa tahimik at payapang lugar. Naiinggit nga ako kay Justine dahil mayroon siyang asawang katulad mo. Kahit wala na siya, napakaswerte niya pa rin. Hindi ko alam kung ano tong nararamdaman ko sa'yo. Biglang napatras ang babae at nagpumiglas sa pagkakahawak ni Gaspar. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Muling hinawakan ni Gaspar ang mga kamay ng babae at hindi na nagdalawang isip na sabihin ang kanyang nararamdaman para kay Hilda. Alam kong mali ito, pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nahuhulog na ang loob ko sa iyo, Hilda. Napapamahal na ako sa iyo, maging sa anak mo. Ho? Anong pinagsasasabi niyo, Ninong? Nababaliw na po ba kayo? May asawa po kayo at... Alam ko, siguro nga nababaliw na ako sa iyo. Hindi mo ako masisisi kung bakit nahulog ang loob ko sa iyo. Hindi na ako masaya sa asawa ko. Yung sayang gusto ko ay sa iyo ko nahahanap. Ikaw ang nagpapasaya sa akin, Hilda. Kayo ng anak mo. Hindi makagalaw si Hilda dahil sa kanyang mga narinig. Binitiwan lamang ni Gaspar ang kamay nito nang dumating si Aling Letty galing sa pamamalengke. Nagpaalam na ang lalaki na aalis na. Walang tugon si Hilda dahil sa pagkabigla nito sa mga pangyayari nung mga oras na yon. Makalipas ang 1 linggo, hindi nagparamdam si Gaspar. Hindi muna pumupunta sa bahay ni Hilda ang lalaki. Iniisip niya kasi na baka naggalit sa kanya ang kanyang inaanak dahil sa kanyang pag-amin. Hanggang isang araw. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit parang namimiss ko ang lalaking yon? Bakit hindi siya mawala sa isip ko at pati yung mga sinabi niya? Mali to, Hilda. Hindi pwede mangyari ang iniisip mo.
Kamamatay lamang ng asawa mo't mas lalong hindi pwede dahil may asawang lalaking yon. At isa pa, para mo na rin siyang ama. Ninong mo siya, pero naguguluhan ako. Gulong-gulo ang isip ni Hilda dahil sa kanyang nararamdaman. Pero isa lamang ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang makita ang kanyang ninong Gaspar. Palagi siyang nakaabang sa labas kung may darating na lalaki. Ngunit bigo ang babae. Gusto niyang subukang tawagan, ngunit nag-aalangan siya na baka ang asawa nitong si Alma ang makasagot. Hinayaan niya na lamang na lumipas ang mga araw, baka sakaling mawala at magbago ang kanyang nararamdaman. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo pang tumitindi ang kanyang pananabik na makita si Gaspar. Samantala, nung araw ding yun ay nagkaroon ng matinding pag-aaway ang mag-asawang Gaspar at Alma. Sa sobrang galit ng lalaki ay minabuti nitong umalis na lamang ng bahay at magpakalasing. Lintik na buhay to. Araw-araw na lang. Rinding-rindi na ako sa bunganga ng babaeng yon. Napakagulo na ng buhay ko. Kung hindi lang alang-alang sa anak namin ay matagal ko na siyang hiniwalayan. Nang malasing ang lalaki, sa halip na sa kanilang bahay umuwi, ay dumiretso ito sa bahay ni Hilda. Nagulat at nagtataka ang babae dahil sa alanganing oras na ay may kumakatok pa sa kanilang pintuan. Nang silipin niya at nakita ang lalaki, ay agad niya itong pinagbuksan. Ninong, ano pong ginagawa niyo dito? Teka, lasing po ba kayo? Inalalayan ni Hilda si Gaspar na pumasok at pinaupo sa sofa. Kumuha agad ng towel at palangganang may tubig ang babae. Habang pinupunasan, tinatanong naman ni Hilda kung ano ang nangyari at bakit ito nagpakalasing. Walang yung babae yon. Palagi na lang ako inaaway. Napapagod na ako sa ugali niya. May kung anong tuwa ang naramdaman ni Hilda nang muli niyang makita si Gaspar. Pagkatapos niyang punasan ng lalaki ay pinagpalit niya yon ng damit. Pinasuot niya ang damit ng kanyang yumaong asawa na nooy nililigpit niya nung mga oras na yon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang pagtingin niya sa lalaki ay mukha ng kanyang asawa ang kanyang nakikita. Napakaganda ng mga ngiti mo. Alam mo, Hilda, napakaswerte ni Justin. At magiging maswerte ang lalaking muli mong mamahalin. Mabait at... Hindi na napigilan pa ng babae ang bugso ng kanyang damdamin at sinabayan niya na rin ang mainit na halik na pinakawalan ni Gaspar. Hanggang sa ang mapusok na halik ay nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Sakto namang nung araw na yon ay umuwi si Aling Letty kaya walang nakakaalam sa namagitan sa kanilang dalawa ng gabing yon. Nagising na lamang ang dalawa na magkayakap at wala ng mga damit. Patawad, Hilda. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng aking kalasingan. Patawarin mo sana ako. Kasalanan ko rin naman, kaya huwag na tayo magsisihan. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano kapag nalaman to ni Ninang? Hindi to pwedeng malaman ng asawa ko. Ibang magalit si Alma, kaya kailangan mag-ingat tayo. Mahal kita, Hilda. Kung papayag ka, ilihim natin ang relasyon natin. Alam kong mali ito, pero gusto kong malaman mo na masayang-masaya ako ngayon at hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa atin. Tumango na lamang si Hilda at niyakap si Gaspar. Simula ng araw na yon, nagkaroon na sila ng lihim na relasyon. Napadalas na muli ang pagdalaw ng lalaki at kapansin-pansin na ang mga pagbabago sa kilos at tinginan ng dalawa. Maging si Aling Letty ay naninibago na sa kaswitan at pag-aasikaso ni Hilda kay Gaspar.
Ngunit hindi na lamang ito binibigyan ng mali siya ng katulong. Nagpapalitan na rin sila ng mga matatamis na mensahe sa kanilang telepono. Nakahalata na rin si Alma sa kinikilos ng kanyang asawa. Palaging hawak ni Gaspar ang kanyang cellphone at minsan nahuhuli pa niya na nakangiti ito habang binabasa ang mensahe sa kanyang cellphone. Sa tuwing tumutunog yon ay walang kasing bilis na dinadampot ng lalaki na parabang may tinatago at ayaw mabasa ng iba. Malaman ko lang na nampababae ka. Malilintikan talaga sa akin yung babae mo. Makalipas ang 2 buwan, hindi muna madalas dumalaw si Gaspar sa bahay ni Hilda dahil naghihinala na si Alma sa kanyang asawa. Minabuti muna ng lalaki na lumayo upang mawala ang pagdududa ni Alma. Samantala, Ano nangyayari sa akin? Bakit ako nahihilo? At, ano bang nakain ko? biglang kinabahan si Hilda lalo na't ilang buwan na siyang hindi pa rin dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Hindi mawala sa isip niya na posibleng nagdadalang tao na siya. Upang makasiguro, bumili siya ng pregnancy test at hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng mabuntis. Anong gagawin ko? Kailangan itong malaman ni Gaspar. Nag-alala si Hilda kung paano niya sasabihin kay Gaspar ang kanyang pagbubuntis. Dahil halos ilang araw na ring hindi nagpapakita sa kanya ang lalaki. At kahit text ay hindi ito nagpaparamdam. Hindi rin niya naman pwedeng puntahan sa opisina dahil malalaman ng mga katrabaho nito ang kanilang relasyon. Nagpalakad-lakad at hindi mapakali ang babae. Hindi nito malaman kung ano ang kanyang gagawin. Mas lalong hindi niya pwedeng puntahan sa bahay ang lalaki dahil mabubuko sila ng kanyang ninang na si Alma. Diyos ko, ano ba tong pinasok kong gulo? Kapag nalaman ng asawa ni Gaspar ang tungkol sa amin, baka mapatay ako ni Ninang. Ang tanga-tanga mo talaga, Hilda. Matanda na nga yung pinatulan mo, may asawa pa. Ninong mo pa. Kinabukasan, buo na ang desisyon ni Hilda na tawagan si Gaspar. Nagbabaka sakali siya na sagutin ng lalaki ang kanyang tawag. Ito na lamang ang tanging paraan para ipaalam kay Gaspar ang kanyang pagdadalang tao. Nung mga oras ding yon ay naliligo si Gaspar at naiwan ang cellphone sa may kama. Sakto namang nandoon si Alma na nagliligpit ng higaan. Narinig ng babae na tumunog ang cellphone ng kanyang asawa. Ayaw niya sanang pakialaman, ngunit bigla siyang kinutuban ng masama. Habang naliligo ang lalaki ay dahan-dahan niyang dinampot ang cellphone at pinindot yon. Hello? Mabuti naman at sinagot mong tawag ko. Bakit pa hindi mo ako pinupuntahan? May dapat kang malaman. Buntis ako. Anong gagawin natin? Nanginginig ang mga kamay ni Alma habang pinapakinggan ang boses ng babae. Natitiyak niya na kilala niya ang babaeng tumatawag. Bigla niya yung ibinaba nang lumabas sa banyo ang kanyang asawa. Bakit mo pinakikialaman ang cellphone ko? Akin na yan. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba, may babae ka! Walang hiya ka talaga! Ano bang pinagsasasabi mo? Magsisinungaling ka pa? Tumawag lang naman ang kabit mo para sabihin na nagdadalang tao siya. Hayop ka! Binuntis mo pa talaga! Sa dinami-daming babae, si Hilda pa talaga. Inaanak mo pa sa kasal ang inanakan mo. Ang bababoy ninyo. Dinig na dinig ni Hilda sa kabilang linya ang pagtatalo ng mag-asawa. Labis na takot at gulong-gulo ang utak ng babae. Malaking pagsisisi ang kanyang nararamdaman. Patawarin mo ko, Alma. Oo, nagkaroon kami ng relasyon ni Hilda.
Pero tinigil ko na dahil alam kong mali. Nadala lang ako nung mga panahon na ang gulo-gulo ng buhay natin. Hindi mo ako masisisi kung sa mga panahong yun ay nahanap ko ang kapayapaan sa piling niya. Palagi mo na lang akong inaaway ng walang dahilan kasi. Patawarin mo ako kung nagkasala ako. Hindi pa rin yun sapat na dahilan para pagtaksilan mo ko. At nagbunga pa talaga ang mga kahayupan ninyo. Napakasama mo. Hindi ako magseselos ng walang dahilan. Hindi kita mapapatawad, Gaspar. Lumayas ka. Kinasusok lamang kayang pagmumukha mo. Naririnig mo ba ako? Lumayas ka! Nung mga oras na yon, sakto namang kaaalis lamang ni Bella ng bahay, kaya hindi nasaksihan ng dalaga ang mga tagpong yun. Umalis na lamang si Gaspar para mahimasmasan ang galit ng kanyang asawa. Nagmamadali niyang pinuntahan si Hilda para alamin ang buong katotohanan. Si Alma naman ay nagwawala at naglulupasay sa galit sa kanyang asawa at sa babae nito. Nang makarating si Gaspar sa bahay ni Hilda ay nagmamadali yung bumaba ng kanyang kotse at pumasok sa loob ng bahay. Agad namang tumakbo papalapit si Hilda at niyakap ng mahigpit si Gaspar. Hilda, totoo bang buntis ka? Oo, Gaspar. Hindi ba tumawag ako sa iyo kanina? Oo, buntis ako. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam na ni Alma na may namamagitan sa atin. Galit na galit siya. Itigil na natin ito, Hilda. Susustentuhan ko yung bata. Magpapakaama ko sa kanya. Ngunit putulin na natin ang kung anumang namamagitan sa atin. Isang pagkakamali lamang yun at... Pagkakamali? Ganun na lang yon? Hindi ako papayag. Kailangan mo akong panagutan. Panindigan mo lahat ng pinangako mo. Gaspar, ang sabi mo, ayaw mo na sa kanya at ako na ang mahal mo. Gulong-gulo ang isip ni Gaspar. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Napamahal na rin sa kanya si Hilda at magkakaanak pa sila. Pero sa mata ng Diyos at sa batas, si Alma pa rin ang legal niyang asawa. Mahal niya rin ang anak nitong si Bella at ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Uminom at nagpakalasing ang lalaki bago siya umuwi sa kanilang bahay. Samantala, walang tigil sa pag-iyak si Alma sa labis na sakit na nararamdaman. Nagkulong sa kwarto buong maghapon. Hawak noon ang isang botelya na may lamang mga tableta. Minahal kita ng sobra, Gaspar. Pero bakit mo nagawa sa akin ito? Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi yun sapat na dahilan para pagtaksilan mo ako. Ayoko na. Pagod na ako. Walang pagdadalawang isip na nilunok niya lahat ng gamot na laman ng botelyang yun. Makalipas ang 3 oras, nagpasyang umuwi si Gaspar sa bahay nang bigla siyang kinabahan. Pagpasok sa kwarto ay nakita niya ang nakahandusay na asawa na bumubula ang bibig at wala ng buhay. Ha? Alma, asawa ko. Bakit mo ginawa to? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko, Alma. Patawad! Nung mga oras na yon, kararating din lamang ni Bella at mula sa baba ay dinig na dinig niya ang pagpalahaw ng kanyang ama mula sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. Dali-dali itong pumanhik sa itaas kung saan nagmumula ang ingay. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at napatakip ng bibig nang makita na nakahandusay ang ina sa sahig habang yakap-yakap yon ng kanyang ama. Tay, ano pong nangyayari? Ano pong nangyari sa nanay ko? Nay, gumising ka! Nay, imulat mo mga mata mo! Kausapin mo ako! Nanay ko! Bakit niya ginawa to? Anong ginawa mo sa kanya, Tay?
Bakit siya nagpakamatay? Bakit? Sa takot na kamuhian si Gaspar ng kanyang anak na si Bella, mas pinili niyang wag sabihin ang dahilan kung bakit nagawang magpakamatay ni Alma. Hindi ko alam, anak. Nadatnan ko na lang siya na wala ng buhay. Hindi ko alam kung ano man ang mabigat na problemang kanyang dinadala. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko naprotektahan ng nanay mo. Nung mga sandaling yon, magulo ang utak at hindi niya alam kung dapat niya bang paniwalaan ang sinasabi ng kanyang ama, lalo na't minsan niya nang nakitang umiiyak ang kanyang ina at nararamdaman niya na may problema ang mga yon na hindi sinasabi sa kanya. Makalipas ang 1 linggo, nailibing na ang bangkay ni Alma. Nang malaman ni Hilda ang nangyari sa babae, magkahalong tuwa at lungkot ang kanyang naramdaman. Lungkot dahil hindi niya naman ginusto na umabot sa ganoon. Tuwa dahil wala na siyang kahati sa buhay ni Gaspar. Patawad, Ninang, pero ikaw na mismong gumawa ng paraan para masolo ko si Ninong. Mas pinili mo maging mahina kaysa lumaban. Samantala, habang nililigpit ni Bella ang mga gamit ng kanyang yumaong ina, nakita niya ang nakaipit na sulat sa damit nito. Bumuhos ang luha ng dalaga habang binabasa ang sulat na yun. Doon niya nalaman ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang pinakamamahal na ina na si Alma. Mas lalong nakaramdam ng galit ang dalaga dahil nagsinungaling sa kanya si Gaspar. Nagmamadaling pumunta si Bella sa bahay ni Hilda para kumprontahin ang babae. Hindi niya inaasahan na madarat nandoon ang kanyang ama. Kaya naman mas lalong sumidhi ang galit ng dalaga. Bella, anong ginagawa mo dito? Napakasama mo, Tay. Ngayon alam ko na ang lahat. Ang kakapal ng mukha nyo. Paano mo ito nagawa kay nanay? Pinaniwala mo ako na wala kang alam sa pagkamatay niya. Para ano? Para pagtakpan niyang kataksilan niyo ng babae mo. At ikaw naman, ang landi-landi mo. Ilang taon pa lang na namatay ang asawa mo, lumandi ka na kaagad. Wala ka na ba makitang iba at ang tatay ko pa talaga? Nakakadiri kayo. Ang dumi-dumi niyo. Bitiwan mo ako. Aray ko, Gaspar, ano ba? Tulungan mo ako. Hindi naman magkanda-ugaga sa pag-awat si Gaspar. Sa noon ay galit na galit niyang anak. Bella, tama na. Maawa ka sa ate Hilda mo. Buntis siya. Baka mapano ang bata sa sinapupunan niya. Talagang masasaktan kang babae ka. Kulang pa yan sa sakit na binigay mo sa nanay ko. Dapat ikaw na lang ang namatay, hindi ang nanay ko. Salot! Natigil lamang ang pananakit ni Bella kay Hilda nang tuluyan na itong naawat ni Gaspar. Halos manginig ang buong kalamnan ng dalaga sa sobrang galit na nararamdaman. Bella, anak, patawarin mo ang tatay. Hindi ko sinasadya na masaktan ang nanay mo. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Sana'y mapatawad mo ko, pati na ang ate Hilda mo. Itong tandaan nyo. Magbabayad kayo sa kasalanan nyo kay nanay. Hindi ko kayo mapapatawad. Lalong-lalo ka na, Tay. At ikaw babae ka. Humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Biglang kinilabutan si Gaspar sa mga tinuran ng anak niyang si Bella. Batid nito ang nais gawin ng dalaga. Papaalis na sana si Bella nang hinabol siya ng kanyang tatay para kausapin. Anak, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Kasalanan sa Diyos ang binabalak mo. Pangako, itatama ko na ang mga pagkakamali ko. Naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Bakit yung ginawa niyo hindi ba malaking kasalanan yun sa Diyos? Hindi may babalik ng paghingi niyo ng tawad ang buhay ni nanay. Kung siya walang nagawa para pagbayarin kayo sa pagtataksil niyo sa kanya, pues ako ang gagawa ng paraan para magbayad kayo sa mga kasalanan niyo.
Sabay tumalikod na si Bella at naglakad papaalis sa bahay ni Hilda. Nagpasya si Gaspar na wag na munang umuwi para bantayan si Hilda at ang magiging anak nito. Nang sumama ang pakiramdam ni Hilda na noon ay nagdadrama lamang para hindi iwanan ni Gaspar. Kinagabihan, hindi natulog si Bella. Inantay ng dalaga na sumapit ang hating gabi. Kinuha niya ang isang kahon kung saan nakalagay ang mga kagamitan ng kanyang ina sa pambabarang. Habang inaantay ang pagpatak ng 12:00, inayos niya ang mga gagamitin sa pagsasagawa ng ritual. Ilang sandali pa, sumapit na ang takdang oras. Nagsimula na ang dalaga sa pambabarang kay Hilda at maging sa kanyang ama. Sinindihan niya ang kandila, kinuha ang papel kung saan nakasulat ang buong pangalan ng dalawa. Gamit ang kandilang nakasindi, sinunog niya ang papel habang paulit-ulit na binibigkas ang pangalan na nakasulat doon. Kasunod ng mga kahindik-hindik na salita. Ngayon matitikman niyo ang aking paghihiganti. Ipapalasap ko sa inyo kung anong sakit ang binigay niyo sa nanay ko. Dapat sa mga katulad niyo, hindi binibigyan ng puwang na mabuhay dito sa mundo. Mga manloloko, taksil at walang puso. Patuloy sa pag-usal ng mga salita si Bella hanggang sa maupos na ang kandila. Pagkatapos ay nilagay ng dalaga ang abo ng nasunog na papel sa isang lalagyan. Kasabay ng natunaw na kandila ay nilagay niya rin ang napakaraming dinikdik na sili bilang tanda kung gaano kaanghang ang siling nilagay niya, ay ganoon din ang galit na nararamdaman ng kanyang puso. Nang makumpleto niya na ang sangkap, nilagay niya ito sa pulang tela. Nagtungo ang dalaga sa likod na bahagi ng kanilang bahay para ilibing sa lupa ang nasabing tela. Ngayon natapos ko na ang orasyon. Magpakasaya na kayo sa nalalabing araw niyo sa mundong ito. Dahil unti-unti nang nasusunog ang mga kaluluwa niyo sa impyerno, kasing lalim ng sumpang mga binitawan ko ang hukay na naghihintay sa inyo. Samantala, bandang 3:00 na ng madaling araw, bigla na lang sumigaw si Hilda sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Napabalikwas si Gaspar nang magulat sa pagsigaw ng babae. Maging ang katulong nitong si Letty ay nagising din. Hilda, ano nangyari sa'yo? Diyos ko, may dugo na umaagos sa mga binti mo. Aray, ang sakit! Ang baby natin, Gaspar! Dalhin mo ako sa ospital! Iligtas mo ang baby natin! Nagmamadaling dinala ni Gaspar sa ospital si Hilda. Mabuti na lamang agad na naagapan at hindi nawala ang baby. Ang buong akala ng lalaki ay dahil lang yon sa nangyari kahapon. Hindi rin nagtagal, nakalabas din kaagad ng ospital ang babae. Kinagabihan, muli na namang sumakit ang tiyan ni Hilda. Halos mamilipit ito dahil sa kanyang nararamdaman. Gayon din si Gaspar, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya. Parang pinapaso ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang init. May kung ano-ano namang mga butlig ang tumutubo sa katawan ni Hilda. Nagsusuka ito ng malapot na likido at napakalansa ng amoy. Ano nangyayari sa akin? Tulong! Gaspar, tulungan mo ako! Teka, bakit? Si Bella. Binabarang tayo ni Bella. Ano? Barang? Ano bang pinagsasasabi mo? Pumunta na tayo sa ospital. Hindi ko na kaya. Ang sakit. Sa kabilang banda, walang tigil sa pag-usal ng orasyon si Bella. Umaalingaw-ngaw sa buong silid ang kahindik-hindik na halakhak
ng dalaga. Para na itong sinapian ng malakas at masamang espiritu. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa sobrang galit at walang tigil na paghalakhak. Ganyan nga. Lasapin niyo ang sakit. Nagsisimula pa lamang ako. Kulang pa yan sa pasakit na pinaramdam niyo kay nanay. Samantala, patindi ng patindi ang pananakit ng tiyan ni Hilda. Halos hindi na ito makalakad dahil sa sobrang sakit. Wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Hilda at Gaspar. Isa lang ang makakatulong sa atin para mawala ang sumpa. Kailangan nating magpatingin sa albularyo. Hindi tayo matutulungan ng kahit na sino pa mang doktor. Si Aling Letty naman ang tumulong sa kanila upang maghanap ng mahusay na albularyo. Nakiusap siya na kung pwede ay sumama na lamang ito sa bahay dahil sa kalagayan ng mga biktima. Hindi naman nag-alinlangan ang matanda at agad na sumama sa babae para doon isagawa ang gamutan. Nang makarating sa bahay, inuna munang gamutin ng albularyo si Hilda dahil mukhang malubha ang kanyang kalagayan. Malaki ang kasalanan ninyo sa taong gumawa nito sa inyo. Sinubukan nyo na bang humingi ng tawad sa kanya? Nararamdaman ko, lalo na sa iyo, Gaspar, na malapit sa iyo ang nasa likod ng pagdurusa ninyo. Masyado siyang malakas ngayon dahil sa galit at puot na bumabalot sa kanyang puso. Hayaan ninyo, gagawin kong lahat ng aking makakaya para mawala ang sumpa o maibsan man lamang ang nararamdaman ninyo. Taimtim na nagdasal ang manggagamot gamit ang isang medalyon. Gumuhit ng pakrus ang matanda sa noo ni Hilda, sabay hinipan ng 3 beses. Ilang sandali lang ay biglang nakaramdam ng lakas ang babae at nawala ang kanyang pananakit ng tiyan. Maging ang mga butlig na tumubo sa kanyang katawan ay unti-unti na ring nawawala. Ganoon din ang ginawa ng matanda kay Gaspar. Nawala rin ang init at iba pang nararamdaman ng lalaki. Pansamantala lamang ang kaginhawahang mararamdaman ninyo ngayon, ngunit babalik at babalik ang sumpa sa inyong mga katawan hanggat hindi kayo humihingi ng kapatawaran. Kasabay ng paghupa ng galit ay ang kawalang bisa ng sumpa. Mabuti na lamang at malakas ang kapit ng bata sa sinapupunan mo, dahil kung nagkataon, nawala na ang bata sa tiyan mo. Ilang buwan ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang sumpa kay Hilda, maging kay Gaspar, ngunit mas malala ang sinapit ng babae. Unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ni Hilda at hirap na siyang kumilos. Kung titingnan ang kanyang tiyan ay hindi karaniwan ang laki noon at kakaiba ang itsura sa natural na nagdadalang tao. Nakaratay lamang siya sa higaan habang pinagbubuntis ang anak nila ni Gaspar. Pabalik-balik din sa kanilang bahay ang matandang albularyo para sa paggagamot sa babae. Para na rin masiguro ang kaligtasan ng ipinagbubuntis nito. Doon na rin naninirahan si Gaspar para mabantayan ng mabuti ang kanyang bagong kinakasama at ang magiging anak nito. Isang araw, hindi nagdalawang isip si Gaspar na puntahan ng anak kahit na ipagtabuyan pa ito ng dalaga. Anong ginagawa niyo dito? Di ba mas pinili niyo ang babaeng yon? Doon na kayo sa kanya. Huwag na kayong babalik dito. Anak, hindi ko sila pinipili. Mas kailangan lang talaga nila ako. Pareho ko kayong mahal. Bella, anak, nakikiusap ako. Alam kong ikaw ang gumagawa nito sa amin. Itigil mo na ang pambabarang mo. Patawarin mo na kami ng ate Hilda mo. Kung nabubuhay ang nanay mo, tiyak na hindi niya ito gugustuhin. Alam kong maiintindihan ako ni nanay. Itinuro niya sa akin ang kapangyarihang ito para protektahan ang sarili ko, pero hindi ko akalain na gagamitin ko ito laban sa inyo. Ikaw na naturingang pulis na tumutulong para sa kaayusan ng bayan, pero sarili mong pamilya sinira mo. Hindi ko kayo mapapatawad. Magdusa kayo.
Kapag nagpumilit pa kayo, pwede namang ipaalam ko sa lahat ang katotohanan para mawalan na kayo ng trabaho. Ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo nang idamay ang ate Hilda mo, lalo na magiging kapatid mo. Maawa ka sa kanila. Handa kong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Huwag mong hayaan na lamunin ng galit ang puso mo, anak. Alam ko nasasaktan ka lang. Alam kong may natitira ka pang awa dyan sa puso mo. Umaasa ako na balang araw, mapapatawad mo pa rin ako. Mahal na mahal kita, anak. Tumalikod at pumasok na lamang ng kwarto si Bella at wala nang kahit ano pang sinabi. Umalis na bigo si Gaspar sa kanyang paghingi ng tawad sa anak. Sukdulan ang galit na nararamdaman ng dalaga. Napahagulhol pa yon habang yakap ang larawan ng kanyang nanay Alma. Nay, miss na miss ko na po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang mga taong nagkasala sa inyo. Ipaghihiganti kita, Nay. Samantala, patuloy na lumalaban ang anak ni Hilda sa kanyang sinapupunan. Kahit hinang-hinana ang babae at nanlalambot na ang kanyang katawan, nagkasugat-sugat na rin ang likod ng babae dahil palagi na lang itong nakahiga. Halos hindi na nito maigalaw ang kanyang katawan. Sa tulong ng pinapainom na mga halamang gamot ng albularyo, malakas ang sanggol sa sinapupunan ni Hilda. Isang tunay na anghel ang anak mo, Hilda. Dahil isang himala na sa kabila ng iyong kalagayan, nananatiling malusog at lumalaban ang bata. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kagaya ng anak mo, lumaban ka para sa kanya. Magtiwala ka sa Poong lumikha. May awa siya at ang lahat ng pinagdadaanan niyo ngayon ay mayroong hangganan. Sana lamang ay natuto na kayo sa mga pagkakamali ninyong nagawa na naging ugat ng lahat ng mga kamalasan at pasakit sa inyong buhay. Sumapit na ang araw ng panganganak ni Hilda. Ipinahanda ng matanda kay Gaspar ang mga gagamitin. Kahit na medyo hirap kumilos ang lalaki, ay ginawa niya ang utos ng matandang albularyo na may kaalaman din sa pagpapaanak. Makalipas ang ilang oras, isang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ngunit pagkatapos mailuwal ni Hilda ang bata, ay nandilim ang kanyang paningin at nahirapan na siyang huminga. Kasabay ng napakalakas na pag-agos ng dugo, mula sa pinagdaanan ng bata ay may kasama yung mga insekto at nangisay ang babae. Pagbuga ng dugo ay nanlisik na ang mga mata noon. Nang tumigil sa pangingisay ay bahagya pang dumilat yon at ibinuka ang bibig na animoy may gustong sabihin. Iha, lumaban ka. Huwag kang bibitaw. Manalangin ka. Lumaban ka para sa amin ang anak mo. Huwag mo kami iiwan. Ikaw na ang bahala sa anak natin. Patawad, Bella. Hindi mapigilan ni Gaspar na humagulgol dahil sa sinapit ni Hilda. Nagpupumalahaw na yakap-yakap ang babae. Tama na, Gaspar. Pagpahingahin mo na si Hilda. Saksi ako sa paghihirap na dinanas niya. Kaya ito na siguro ang mas makabubuti. Tuluyan na siyang nakawala sa pagdurusa niya. Ikaw na lang ang magpalakas para sa anak mo. Magpakatatag ka. Malalampasan mo rin ang lahat ng ito. Kinagabihan, mahimbing na natutulog si Bella nang bigla siyang dalawin ng isang nakakakilabot na panaginip. Nakita niya ang nakakaawang itsura ni Hilda na pilit na humihingi ng tawad. Napasigaw ang dalaga nang makita niyang unti-unting naaagnas ang katawan ng babae at naglaho na parang bula. Nagising siya na naliligo ng pawis ang buo niyang katawan. Anong klaseng panaginip yon?
Binabagabag na ba ako ng aking konsensya? Hindi. Tama lang yun sa kanya. Buhay ng nanay ko ang kinuha nila, kaya buhay rin ang kapalit. Hindi na makatulog si Bella nung mga oras na yun. Hindi mawaglit sa kanyang isip ang masamang panaginip. Inabot na siya ng umaga pero hindi na siya dinalaw pa ng antok. Hanggang sa napabalikwas na lamang siya sa higaan nang marinig ang tinig ng isang lalaki at agad siyang lumabas ng kwarto. Tay? Bella, anak, wala na ang ate Hilda mo. Patay na siya. Sana maging masaya ka dahil nagtagumpay ka sa paghihiganti mo. Anak, itigil mo na ito. Bawiin mo na ang sumpang binigay mo sa akin. Paano na kayong mga anak ko kung pati ako'y mawawala sa inyo? Hayaan mong bumawi ako sa iyo, anak. Patawarin mo na ang tatay. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga ginawa ko. Alam kong hindi ko na maibabalik pa at maitatama ang lahat. Alang-alang sa kapatid mo, pakiusap. Patawarin mo na si tatay. Mangilid-ngilid ang luha ni Bella dahil sa kanyang mga narinig, lalo na nang malaman niya ang pagkamatay ni Hilda. Ang buong akala niya ay magiging masaya siya kapag namatay na ang babae, pero bakit parang iba ang kanyang nararamdaman? Salungat sa sinasabi ng kanyang isip ang nararamdaman ng kanyang puso. At lalo lamang siyang nakonsensya nang nanikluhod na ang kanyang ama at nagpumalahaw yon. Hindi nagtagal, tuluyan niya nang binawi ang sumpa na ibinigay niya sa kanyang ama. Hindi pa man niya tuluyang napapatawad yon, pero binigyan niya na ng pagkakataon na bumawi sa kanila. Naawa rin kasi siya sa dalawang bata na naiwan ni Hilda, kahit pa naaalala niya ang mga nangyari sa tuwing nakikita niya ang mga yun. Maraming salamat, anak. Naniniwala ako na mayroon pa rin kabutihan dyan sa puso mo. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa na darating ang araw na ito. Anak, alam kong hindi mo pa ako tuluyang napapatawad, pero hindi porket binawi ko na ang sumpa ay pinatawad ko na kayo. Hindi ko lang makalimutan na tatay ko pa rin kayo. Andito pa rin sa puso ko ang sakit na ginawa ninyo. Hindi yun basta-basta mabubura kahit ano pang gawin ninyo. Alam ko, anak, hindi madaling patawarin ang nagawa ko. Pero maraming salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon na bumawi sa iyo. Handa ako maghintay na dumating ang araw na tuluyan mo na akong mapatawad. Muling bumalik sa bahay si Gaspar, kasama ang anak nila ni Hilda at maging ang panganay na anak na babae. Pantay-pantay ang pagtrato nito sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Bella, na patuloy pa rin siya na bumabawi dito. Isinama rin ng lalaki si Aling Letty bilang tagapagbantay ng mga bata. Saksi ang ginang sa lahat na nangyari sa kanilang buhay at naiintindihan noon kung saan nagmumula ang galit na nararamdaman ni Bella. Makalipas ang ilang linggo, muli na ring bumalik sa trabaho si Gaspar para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Kumalat din ang balita sa kanyang trabaho tungkol sa nangyari sa kanya. Hindi ito naging dahilan para siya ay matanggal dahil wala namang nagrereklamo laban sa kanya. Diyos ko, maraming salamat po at unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay namin. Patawarin niyo rin po ako sa mga kasalanan ko. Isang araw, habang nasa trabaho si Gaspar, naiwan sa kanilang katulong ang mga bata, habang si Bella ay nagpapahinga sa sala dahil masama ang kanyang pakiramdam. Uminit ang ulo nito dahil sa patakbo-takbo habang naglalaro ang panganay na anak ni Hilda. Hoy bata, pwede tumigil ka? Ang gulo-gulo mo. Hindi mo ba nakikitang nagpapahinga ako? Nakakainis.
Ginawa ng bahay ang puno ng bahay na to. Aling Letty, patigilin mo nga ang batang yan, kundi masasaktan ko yan. Palaging mainit ang ulo ni Bella sa mga anak ni Hilda. Tuwing umaalis ang kanyang ama, ay doon niya lamang binubuhos ang pagkainis sa mga bata. Lalong naiinis at nagseselos ang dalaga sa tuwing nilalambing ito ng batang lalaki. Pwede ba umalis ka nga? May ginagawa ako. Doon ka sa yaya mo magpatulong. Alis! Umiyak na lamang ang bata na lumapit kay Aling Letty. Pinatahan na lamang ito ng ginang at sinabihan na baka masama lamang ang pakiramdam ng ate niya kaya mainit ang ulo. Halos araw-araw, ganoon ang sitwasyon nila sa bahay. Kapag nandoon si Gaspar, ay pilit na nagtitimpi si Bella sa pagkainis sa mga bata, lalo na kapag nabubulahaw ang dalaga sa oras ng kasarapan ng kanyang tulog. Rinding-rindi siya sa lakas ng pag-iyak ng sanggol. Wala siyang magawa kundi ang mapatakip na lamang ng unan sa kanyang tainga. Buwisit talaga mga bata to. Kainis. Nawala nga malandi nilang ina, nag-iwan naman ng mga salot. Makalipas ang 2 araw, habang abala si Bella sa pagbe-bake ng cake para sa kanyang kaibigan nang hindi sinasadya, nasagi ng bolang nilalaro ng bata ang ginagawa nito, dahilan para masira yun. Buwisit ka talagang bata ka. Wala ka na talagang gagawin kundi sirain ang araw ko, no? Halika nga dito. Gusto mo talagang makatikim sa akin, ha? Pinagpapalo ni Bella sa puwet ang bata hanggang sa umiyak yun ng umiyak. Hindi tinigilan ng dalaga ang bata sa pagpalo at nakita yon ni Aling Letty, kaya agad niyang inawat si Bella. Sakto namang dumating si Gaspar at nakitang umiiyak ang kanyang anak. Anong nangyayari dito? Yung batang yan, malaking salot sa buhay ko. Simula nang dumating yan sa bahay na to, puro na lamang gulong ginagawa. Tingnan niyo kung anong ginawa ng batang yan, sira ng cake na ginagawa ko. Anak, alam mo naman na bata pa siya. Hindi niya pa alam ang ginagawa niya. Pagpasensyahan mo na lang. Pagsabihan mo, huwag mo sasaktan. Yan, kaya lumalaki ang ulo dahil palagi niyo na lang kinukonsinte. Malamang paglaki katulad ng iba dyan, hindi alam kung anong tama at mali. Ay! Napabuntong hininga na lamang si Gaspar sa inasal ng kanyang panganay na anak. Ibang-iba na ang dalaga simula nang mamatay ang kanyang ina. Ramdam pa rin niya ang galit sa puso nito at hindi niya naman masisiyon dahil sa napakalaking pagkakamali na kanyang nagawa. Ano pa kaya ang pwede kong gawin para mapatawad na ako ng anak ko? Kailan kaya babalik ang dating Bella? Sana dumating pa ang araw na magbago pa ang lahat. Miss na miss ko ng mabait, malambing, at mapagmahal kong anak. Kinaumagahan, inutusan ni Bella si Aling Letty na lumabas at bumili ng kanyang mga gagamitin sa paggawa ng cake. Sakto namang mahimbing na natutulog ang sanggol at ang batang lalaki naman ay naglalaro. Hindi na ito masyadong naglilikot pag andyan ang ate Bella niya dahil natatakot siya na baka saktan na naman siya ng dalaga. Kaya kampante ang ginang na iwan saglit ang kanyang mga alaga. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang makaalis ang ginang nang biglang umiyak ang sanggol. Hindi ito inintindi ni Bella, hinayaan niya lamang yung umiyak. Ngunit hindi yun tumigil at mas lalong lumakas pa ang pag-iyak ng bata. Iritang-irita at napilitan ng dalaga na patahanin ang sanggol. Binigyan niya ng gatas, ngunit ayaw dumede ng kanyang kapatid. Aling Letty, nasaan na kayo? Anong gagawin ko? Hindi naman ako marunong mag-alaga ng bata. Aling Letty, dumating ka na, please. Ay, ano ba kasing gusto mo? Natataranta na si Bella dahil halos mamutla na ang sanggol sa kakaiyak. Sinubukan niyang buhatin ang bata,
May kung anong naramdaman ang dalaga nang biglang tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Nang titigan niya ito ay ngumiti ang bata at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang napakaamo nitong muka. Parang may kumirot sa puso ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman nung mga oras na yun. Sa isang iglap, nawala ang galit niya at napuno ng pagmamahal ang kanyang puso. Masayang hinihele ng dalaga ang sanggol nang madatnan siya ni Aling Letty. Bit-bit ang mga pinamili nito. Maluha-luha pa yun sa tuwa na makita sa ganoong kalagayan ang dalaga. Nagmamadali niyang nilapag ang mga pinamili sa lamesa at naghugas ng kamay at kinuha ang bata kay Bella. Aling Letty, iyak siya ng iyak kanina kaya kinarga ko. Tapos, alam niyo ba, bigla siyang tumahan, tapos ngumiti sa akin. Alam niyo po, kamukha ko siya ng baby ako. Huwag ka nang iiyak ha, hindi pa tuloy ako natatapos sa ginagawa ko. Ikaw kasi Ay, ang cute-cute mo naman. Iha, mas maganda ka kapag ngumingiti. Alam mo, mas magaan ang buhay kapag pinalaya mo ang sarili mo sa lungkot at galit. Nasaktan lang po ako. Ay, sinusubukan ko naman po. Susubukan ko po ulit, Aling Letty. Aling Letty, pwede ko po ba kayong yakapin? Namimiss ko po kasi si nanay. Ay nako, kahit ako'y medyo pawis, sige kung maiibsan niyang bigat, lungkot o kung anumang nararamdaman mo, sige. Sandali lang, ilalagay ko muna suko na itong kapatid mo. Ayan, halika na, yakapin mo na ako hanggat gusto mo. Salamat po. Pwede ko rin po ba kayong tawaging nanay? Kung okay lang po. Ikaw na bata ka. Kung ano-ano yung pinag-iisip mo, siya kung diyan ka magiging masaya. Sige, simula ngayon, pwedeng-pwede mo kung tawaging Nanay Letty. Salamat po. Kinahapunan, nadatnan ni Gaspar na masayang nakikipaglaro si Bella sa dalawang anak ni Hilda. Totoo ba itong nakikita ko o nananaginip lamang ako? Bella! Huwag po kayo mag-alala. Totoo po lahat na nakikita ninyo. Ngayon ko lang napagtanto na walang kinalaman ng mga batang ito sa kasalanan ng kanilang ina. Sa kasalanan po ninyo. Pinapatawad ko na rin po si Ate Hilda. Sana mapatawad niya rin po ako sa nagawa ko sa kanya. At pinapatawad na rin po kita, Tay. Maraming salamat, Bella. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Sana masaya rin ang nanay mo kung nasaan man siya ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Salamat. Niyakap ng mahigpit ni Gaspar ang kanyang anak na si Bella. Hindi rin mapigilan ni Aling Letty na madala at mapaluha sa kanyang nakikita. Nanay Letty, bakit po pati kayo naiiyak dyan? Abate, sinong hindi maiiyak para akong nanonood ng teleserye. Masaya lang ako dahil dininig na ng Diyos ang panalangin ko na magkaayos na kayo ng tatay mo. Saksi ako sa mga pinagdaanan ng pamilyang ito, kaya natutuwa akong makita kayong ganyan. Ay, ano ba yan? Ang OA ko naman yata. Makaiyak naman ako, kala mo, kasapi ako sa pamilyang ito. Ano ba kayo, Aling Letty? Pamilya rin namin kayo. Nagpapasalamat nga po ako sa inyo dahil hindi nyo kami iniwan sa kabila ng masalimuot na nangyari sa aming pamilya. Napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo. Maraming salamat. Napuno ng iyakan at tawanan ang buong kabahayan. Simula noon, sama-sama na silang nagsisimba linggo-linggo at namamasyal. Hinukay ni Bella ang pulang telang binaon niya sa lupa. Sinunog ng dalaga kasama ang mga kagamitan sa pambabarang. Masaya ang ama nitong si Gaspar dahil sa ginawa ng anak at kahit kailan ay hindi na ito matutuksong gamitin ang itim na kapangyarihan. Huliman para itama ang mga pagkakamali at hindi man maibalik ang panahon at buhay na nawala,
Mahirap mang makalimot sa sakit at magpatawad, pero tanging kapatawaran din lang ang magpapalaya sa pusong puno ng galit at puot. Yon! Napakaganda na naman ang kwento natin. Maraming salamat po ulit sa paulit-ulit at walang sawang pakikinig sa Kwentong Enteng. Meron po ulit tayong shout-out. Simulan po natin kay Merly Pura from Riyadh, kay Heli Borja, hi po kay Ava Selina Cacalda, congratulations! Kay Brethart Vahelidad from Kuwait, hi po kay Sally Roldan, kay Mami from Doha, Qatar, kay Len TV, kay Hondra Delin, kay Christine Guevara from Lebanon, hello po kay Almira Africano from Bobon and Samar, kay Marie Felipa Tana Franca, advance happy birthday po sa April 23. Hi kay Jonalyn Tudalias, hello po kay Dimples Yumi, kay Jonah Masirag, hi po sa mga massage therapist from Polomolok, South Cotabato na sila RJ, Sherlyn, Francis, Losi, Benigno at Biba Dimasu. Hi po kay Hana Maylin Sesgundo, kay Cherry Mukbangers Mr. Tama po ba? Hi po kay Alma Naong, kay Filipina Palsario from Germany, hi kay Mel Santarita, kay Litz Mabag, kay Monica Nieves, kay Elena Ondong, kay sa Jebo Besidelias family, especially kay Rainier Gian from Rochiel. Hi kay Siren Carmen 01, kay Zairab Sharif from Kuwait, kay Kat Burglar Cutie, Ashley Domingo, Baby Joy Susano, Gina Asuncion, hi kay Kurt Patrick Garcia, kay Margaret Osong, kay Hondra Delin from Dubai, kay Dayan Supapo, kay Monet Rivera from Taytay Rizal. Hi kay I Love Resort Pinay. Hello po kay Maribel Santiago, kay Chander de Guzman, kay Jonalyn Mix Vlog, kay Miss Maura, shout out kay Rosa May from Saudi, kay Gloria or Gloray Ramos from Saipan. Hello kay Sam Escobar, kay Jenna Manila, Michelle Esperon. Hello din po kay Chris Alcantara, kay Geraldine De Leon from Liho, Batangas, kay Amy Rosales from Qatar. Hi po kay Vicky Yabut, kay Archel Talyan from Camiguin. Shout out kay Bengski from Dubai, kay Rekeli Hasegawa from Japan, kay Peter Paul Hinampas from Rachel Ignacio. Hi po sa Galedo family from Laguna. Hi kay Lori Bobes, Ryan Alba, Ate Risa Kahayag from Elidia Bobes. Hi sa Cervantes family at kay Mama Ali Cervantes na bagong yanggaw from Maranilla Cervantes at syempre kay Lynette Reparado. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mag-iingat po tayong lahat and stay healthy everyone. Maraming salamat ulit from Kwentong Enteng.